agad inilarga. Saan kaya ang landing nila? Ang delivery van na discovery namin ang baksakan dito pala sa isang establishmento sa Baclaran. Agad diniskarga ng mga pahinante ang mga damit. Sa loob ng mall, bumalandra na sa amin ng mga begging guests sa tindahang ito. Other colors? Bandar-bandar ng tatlong kulay. Ano mga kulay ito? Anim na kulay sa isang bandar. Pag in-wholesale niya yung damit na gawa namin na best, binibenta lang niya ito ng 80 pesos, 70. Wholesale niyo lahatan. Yung mga damage, 30 pesos, 50 pesos. Kasama si Mario, tinungo namin ang tanggapan ng Guest Philippines para ipagbigay alam ang issue. Marami pa na ibang brands pa. Iprinisinta namin sa kanila ang video na nakuha namin sa loob ng pagawaan. Pero madaming brands kayong ginagawa. Halo-halo. Halo-halo yung meron. Nadismaya sila sa sumunod na eksena. Kajina sa likod, di ba? Ayon sa pamunuan ng Guest Philippines, hindi otorisado ang anumang pabrika sa Pilipinas na gumawa ng kanilang produkto. Malaki raw ang pagkakaiba ng peke sa tunay nilang produkto. Yung material itself, malaki ang difference. Yung paggamit ng mga letra, usually script kami, sila iba yung ginagamit. Tsaka usually makikita nyo yung care label. Yung care label nakikita yun sa loob ng damit dito. Tapos meron kami pinag-guess. Mga botones namin may mga labels yun, may mga script yun. Nakita ko sa print masyadong simple yung print nila. Kami intricate ang designs namin. Susunod, pabrika ng peke lulusubin ng mga tunay na empleyado ng Guest. Ano kaya ito? May search warrant kami para sa company. To be honestly with you naman kasi kami malinis lang. Hindi na nakatiis sa mga tauhan ng Guest Philippines sa panlalamang sa kanila ng negosyo ni Ben Og. Kaya sinugod na ang pagawaan kasama ang NBI. Guess mga kapuso kung ano ang nakita doon. Matapos matukoy ang pabrika ng Peking Guest, kagad nagsampa ng formal na reklamo ang Guest Philippines sa National Bureau of Investigation laban sa may-ari ng pabrika. Sa bisa ng search warrant, agad nagplano ng operation ang mga agent ng NBI. And they are manufacturing garments against USA in violation of the Intellectual Property Code. Simple lang, walang magpapakita ng barel and then diplomatic lang ang approach dito. Let's go! Let's move! Pagdating sa lugar, dire-diretso na ang mga operatiba. Hindi kami, huwag naman takot. Hindi, ya. Ay, Dan, kumayo ka lang, dito ka lang. Sige nga, hindi kami, huwag naman takot. Pagpasok namin sa loob ng pabrika, mistulang nahipa ng hangin ng mga trabahador. Nagulat sa pangyayari. Misto niya, Om. Ya. Sa loob, bumulaga sa amin ang masakip at maalinsangang kwartong ito. Bubungad din sa amin ang mga tapos at tinatapos pang mga damit. Tumpak, mga Guest brand ang ilan sa mga ito. Nagsulputan pa ang ilang mga branded na damit na kanilang ginagawa. Hanep mistulang all brands in one shop ang drama sa loob ng pabrika. Tikom ang bibig ng mga manggagawang nasa loob. They're from GMA Investigador and this is... Maya-maya, dumating ang may-ari ng pabrika. Aminado ang may-ari sa iligan niyang negosyo. I'll be honest naman. Sige. Ano ba yung laman niya?
The finished product. So these are the finished garments. Oo, na ano nangyari ito? Ano kaya ito? May search warrant kami para sa company. Hindi, honestly, with you naman kasi kami malilit lang. Tumangging magbigay ng formal na pahayag sa aming kamera si Ben Ong. Kinumpis ka naman ng mga operatiba ng NBI ang sako-sakong damit na guest, pati ang mga makinang gamit sa pagpupurta. Sinamahan din namin sina Mario sa tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE para magsampa ng reklamo. Nakasad sa Labor Wage Order No. 14 na mula noong ika-28 ng Agosto ng taong ito, ang isang manggagawa sa National Capital Region ay dapat makatanggap ng hindi bababa sa 382 piso kada araw. Nangako ang DOLE na aaksyonan nila ang reklamong idinulog ni Mario. Patatawag namin ng both parties para maipakita at mairelay namin na underpaid yung mga worker nila. And if it so happen na hindi sila umaaksyon, automatically ini-endorse namin yun sa NLRC. Dahil illegal na negosyo ang napasukan ng mahigit 30 empleyado, nawalan sila ng trabaho. Bagamat umaasa silang makakahanap din ng malilipatan. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code si Ben O. Kapag napatunayan ng kasala, maaari siyang makulong mula 2 hanggang 5 taon at may multa pang 50,000 hanggang 200,000 piso. At gumagawa sila ng mga fake or counterfeit guest garments or products. That was the reason kung bakit namin sila dinuli. And confiscate yung mga clothes bearing registered Guess USA trademarks plus the 2 embroidery machine. At dahil walang business permit ang pabrika, nahaharap din ang may-ari sa kasong paglabag sa Revenue Code ng Quezon City. Sa kasong ito, may parusang pagkakakulong ng 5 buwan hanggang 1 taon. Ang pamemeke ng anumang klaseng produkto ay malinaw na paglabag sa ating batas, kaya't sino mang mahuhuling na memeke, mananagot sa kinaukulan at mapaparusahan. Naman to, patay mo yan. Hindi pa pabidyo sa inyo. Susunod, bahay-bahayan na uwi sa Rambulan. 3 years ang gap niyang tatay. Tignan mo nga. Tignan mo nga yung ginasa mo, 16 years old. Pinasa. Madami pong nabubuo sa pagte-text, pagkakaibigan, barkadahan. Ilang palitan ng message lang ay meron ng aybolan. At sa swerteng iilan, totoong pag-ibig o true love na nauuwi sa kasalan. Yan siguro ang naisip ni Melody kaya pagkatapos ng klase, sa halip na sa bahay dumiretso, sa Batangas pa naman nagtungo. Huwag naman to. Patay mo yan. Hindi pa pabidyo sa inyo. Umupo ka muna paliliwanag sa mga. Sila nag-ano sa amin, nag-dial. Nakuha ang number namin. Hindi ako nagpapatay. Anong ganito na lang? Bait na lang namin muna kayo, dalawa sa opisina para mas maliwanag tayo ng ayos. Kasi ginamit na nila. Ayaw ko po nila. Para kay Eileen, hindi niya tunay na pangalan. Ito ang mga eksenang sumira sa mga pangarap niya sa kanyang kapatid. Walang hinangad si Eileen kung hindi mapagtapos ang kanyang kapatid na si Melody. Hindi niya tunay na pangalan. 16 na taong gulang lang si Melody at magtatapos pa lang sa high school sa lalawigan ng Isabela. Ang pangarap niya po kasi maging teacher. Kaya gusto kong siyang tulungan makapagtapos. Kahit anong trabaho, handang pasukin, maputol lamang ang henerasyon ng kahirapan sa pamilya. Pagkatapos ng pag-aaral yung kapatid ko, dahil para makuha naman yung hirap ng buhay. Likas daw kay Melody ang magpaalam tuwing umaalis, kaya labis silang nag-alala nang minsang hindi siya umuwi. Hapon ng Friday, sila umuwi sa bahay. Pagkatapos nun, na tumawag yung pinsan ko sa akin na yung kapatid mo wala dito.
Ang napasok sa isip ko yung baka na-rape na ganun o sumama sa lalaki. Kasi ang kanya sa akin na kung may callmate daw siya sa Tuguegarao. Huli raw nakita si Melody na kasama ang kanyang pinsang si Abby, hindi niya tunay na pangalan.